guys! Welcome to my vlog! This is Marlene, ang mama na students pa for today's video, sir! So, for today's video, guys, ay madami akong sasagutin na katanungan doon sa mga previous videos ko. Madami nagko-comment ng mga question doon. So, yung iba, sasagutin ko. Lalo na yung mga supporters ko. So, yung mga supporters ko, kilala ko kayo. And then, yung hindi pa nakapag-follow sa page ko, please follow na para updated ka sa live ko. Malay mo, isa ka rin sa maging bashers ko. So, ano pang hinihintay natin? Arat na! The first question is, sino nga ba talaga si Marlene G. Panes? Guys, si Marlene G. Panes ay ito siya. Yeah. I'm Marlene G. Panes, 23 years old, pinanganak sa Quezon Province, pinanganak noong January 5, 2002, and nakatira ngayon sa Puerto Lorogan, Valencia City, Bukidnon. And then, merong isang anak at may asawa na rin. So, hindi na pwede, hindi na available. The second question is, bakit nag-aaral ka pa rin kahit may anak at asawa ka na? Guys, hindi naman dahilan ang pagkakaroon ng asawa at anak para ihinto mo na yung mga pangarap mo. So, hindi ko hininto yung nag-aaral ako kahit may anak at asawa ko dahil meron din akong pangarap. May pangarap pa rin ako kahit meron akong pamilya. Especially, may pangarap ako para sa anak ko kasi ayoko matulog siya sa akin. Yeah, that's why. So, the third question is, hindi ba hadlang yung pagkakaroon ng asawa at anak sa pag-aaral? No. Never siyang naging hadlang para sa pag-aaral. Kasi, may asawa ka na supportive. Yung asawa ko sobrang supportive siya. So, hindi talaga siya naging problema para sa akin. Tinutulungan niya pa nga ako dun sa mga assignment ko. And financially, okay naman yung stable naman ang financially naman. So, napoprovide naman yung mga pangangailangan ko, yung pangangailangan ng pamilya namin, kahit nag-aaral ako. The fourth question is, bakit mas pinili mong mag-ALS kaysa mag-daily? Pinili kong mag-ALS kasi bilang isang estudyante na mayroon ng pamilya, mahirap mag-daily para sa akin. Lalo na kasi may mga kailangan or may mga responsibilidad na ako na dapat gawin. Sa ALS kasi, once a week lang kami face to face. Nagmi-meet, once a week lang kami nagmi-meet. So, may 6 days pa ako na banding sa pamilya ko. And, hindi naman porket wala kaming daily, is wala kaming natututunan. Meron naman mga binibigay sa amin na, na mga module na pinag-aaralan namin. So, kung tamad ka, wala ka talagang matututunan dyan. So, nag-ALS ako dahil mas madali sa akin. And, ano mapapayo mo sa mga kabataan ngayon? Ang mapapayo ko sa mga kabataan ngayon, lalo na yung mga kabataan na wala pang pamilya katulad ko, is grab the opportunity. Hindi lahat nabigyan ng opportunity niyan. Hindi lahat nabigyan ng chance. So, kung pinag-aaral ka ng maayos ng magulang mo, ayusin mo. Kasi para lang din naman yan sa kinabukasan mo. Hindi yung iniisip natin yung ngayon lang. Dapat isipin mo yung kinabukasan, yung future mo. Kung maganda ba yung magiging resulta sa lahat ng desisyon mo. And kung may anak ka na, ang may papayo ko sa'yo, katulad ko, na may anak at pamilya na,
wag mong ihinto yung mga pangarap mo dahil lang sa may pamilya ka na. Dapat, gawin mo silang inspirasyon para makamit mo yung mga pangarap mo. Gawin mo silang inspirasyon. Di ba? And the last one is, ano ang ano ang motto mo sa buhay? Ang motto ko sa buhay ay, tuparin ang pangarap para sa hinaharap. And that's all. Thank you for watching. Bye-bye!